Hey everyone, and you're listening to the Sisterhood Podcast. All right, this is how many pang ilang episode na? I don't know, but this is the third Yes. month. Mhm. Umabot na Grabe, po ang bilis ng time. tayo. Sobra. Parang yung January, February, March, December. Ganun na agad. So anyway, this is our third month and natutuwa kami kasi the Holy Spirit is really moving in this podcast because the purpose of it is really happening. Inspire people. Yes. Yeah. So yung Ruth pala, yung March pala is Women's Month. Mm-mm. Yun And pala yun. Parang ngayon ko lang to nalaman sa buong buhay ko. Talaga. Ako parang naririnig Hindi ako ko lang aware. po. Naririnig ko lang pero what is that? Ganyan. Kasi dito sa Philippines. Parang hindi siya Or di lang tayo celebrate or aware. hindi masyadong Nabibigyang pansin. Oo, meron nga mga may book month, may ganun ako nakita May yeah. book, Pero- podcast month, may mga ganun pa ako nakita okay. But then, Yung Yeah. Women's Month, This first is time mo po marinig. first time ko talaga na March siya. Okay. Nakita ko Sa kasi March. sa calendar nung Client na. client ko na nakalagay sa US, automatic. Nakalagay sa calendar nila. Ah. Women's Month, start of Women's Month. Sabi ko, wow. May ganun pala. pala. Ganyan. So Tapos, ako narinig ko lang. Siyempre, Pero nabanggit din ni Kelkel ng isang araw na sakto yung pinag-uusapan natin, Women's Month. hindi ko narinig. Tapos, But, baka ako lang yan nung nagdulos. Nakapailang dulos kasi. So, ayun. Yeah. So Naomi nung nakaraan, and I think we're still going to Continue. Kasi madami talagang makukuha sa buhay ng mga tao natin, sa mga character and napakadami. sa kung paano sila binless ng Panginoon. So, let's continue with the life of Naomi. All right. So last episode we talked about sa lahat ng mga pinagdaanan ni Naomi, lahat ng kanyang True. sorrows, lungkot, Bigat. maging yung kanyang yung kanyang tawag dito, ending. So parang nabigyan na natin ng isang malaking bird's eye view or isang malaking mapa. Kung anong nangyari sa kanya. Yes, yung mga nangyari kay Naomi. But then, habang nag-uusap tayo, merong mga simple details dito sa chapter 1 na parang magandang balikan ulit. Yeah, i-connect din. I-connect in the real life. Kasi kung tutuusin, kung tinitingnan natin, di ba nagbabasa tayo ng Bible at minsan naisip natin to, ang tagal na ng Bible How can Old school nga daw How can it relate to the modern society ngayon? Pero totoo palang it can relate. It can relate. Yeah. Talagang buhay forever ang Word of God. Mhm. So, yan yung buhay. Ito yun. Ito yung hawak po namin. Ito yung buhay. The Word of God. Proud na proud. Makakaiba lang siya talaga ng print. Diba? Yes. Iba ng design and all. But the context or yung laman talaga is similar. never changes. Yes. So, Okay. So, going back, Naomi, the women na full of sorrow and grief and responsibilities. Full din siya nun. Yes. So, balikan natin yung dito sa may chapter 1 wherein silang family, si Elimelech, Naomi, at kasama yung kanyang mga anak, they went to Moab. Yep. Diba? Because at that time, sabi rito, may famine sa Bethlehem, sa Judah. So, they needed to go to Moab for survival. Para Alam mo naman yun. Of course, alam nga naman. Kailangan mag-survive. Wala kang gawin. Yeah, even though they have land doon sa Bethlehem and Judah, or Judah, patay ang lupa. Oo, walang crops. Right. Famine nga Famine nga So, I believe na kagaya sabi natin last time, the Lord allowed it. Yeah. Sila ay umalis. But then, yun nga, since it's for survival, that's not where the Lord wants them to be. Parang kung iisipin mo, since it's for survival, the Lord's allowing us to do some things sa buhay natin. Yes. That can differ sa plano ng Lord or pwedeng, sige anak, aalaw ko yan para makapag-survive kayo. Yep. But then, at the end of the day, the Lord will bring us back to His plan, to His purpose para sa atin. So, itong si Naomi, pagkawala ng kanyang pamilya, si Naomi, pagkawala ng asawa niya, ng dalawang anak, tapos ile-let go niya pa yung mga daughter-in-laws niya. Parang ano to parang sa tingin ko, it's a wake-up sign
for her Mm, to go back to Kasi, where the Lord the Lord. planted her. Yep. Kung saan siya Mm. talaga. Parang, Naomi, come back. Balik ka na sa land mo. Which is sometimes, alam mo, pagka inisip ko to, sa atin din, ganun eh. Mm. Di ba minsan may mga bagay na Tatanggalin. inaalis si Lord sa buhay natin. Totoo. Relatable. Relatable. Sa dami. Ikaw din po eh. Oo. So, maraming nangyari sa atin, sa Mm. buhay natin. Personally. Na meron na tayo, stable na siya. Parang kung iisipin mo, ito na yun. Mm. Ang dami ko nang binigay na panahon dito. But then, inalis ni Kinuha, Lord. tinanggal. Inalis si ganyan. Lord sa buhay natin. Ayun, yung parang, Lord, pinaghirapan ko na to. Mm-mm. Lord, akala ko eto na. Bakit biglang, Biglang bugsh? nawala. Yes. Biglang inalis niya lahat. Yung lahat ng dinedependahan. Ikaw po, tanong ko sa'yo lang. Nung tinanggal sa'yo ng Panginoon lahat, removed everything, nung mga panahon na yon, alam na natin, mga panahon na yon. Yung iba alam. Yung ba alam, yung iba Yung hindi. tinanggal, yung parang, ayun na yun nga, kakasabi mo po, yung dinedependahan. Tama ba yung Tagalog? Dinedepend. Oo. Yung parang nakaano ka doon. Sandig ka sa kanya. Oo. Parang ganun. Ano pong ano mo doon? Parang ginawa, parang tell us a little bit of story or parang yung ways, choices na ginawa mo, the next steps, kailan ka nag-next steps, ganyan. Parang glimpse lang. That time kasi ang alam mo na yun, hindi ako masyadong madaming dreams and goals sa buhay. Isa lang dream ko. Yun lang yung dream ko. Oo. Na kayo Yeah. magkaroon ng asawa, mga anak, maging Simple homebody. family. Kasi nga, Yes. Housewife. homebody lang tayo. Parang yun na Intro. yung gusto ko at that time. Mm-mm. But then, the Lord removed everything talaga. Zero. Yung nawala ang lahat ng bagay sa akin. Because the Lord wants to bring me back kung saan yung plano niya sa akin. Kasi, which is, I think, happening. oo, I think, yeah, it's happening a lot na. Yung, parang si Naomi, masakit ang lahat nangyari sa kanya. Everything, natanggal Sakit ang din lahat. nangyari sa'yo. It's not really fast or quick na Move on. bangon siya Or, yes, ulit tama. sa kanyang buhay na nagkaroon parang nag-glimpse of hope. It took a lot True. of days din. Kasi ito si Naomi, I believe na habang nandun siya sa Moab, nagmo-mourn siya. Yes. Siyempre, habang naglalakbay sila, nagmo-mourn siya. Kasi sabi nga rito sa there as you walk beside her, ito sa point of view ni Ruth, as you walk beside her, the danger still lurk on every side. Na talagang there's danger kasi they are women. Oh, tama Para naman. silang babae. And at that time, when you travel nang ganun, malalayo. Wala namang bus, train Wala. before. At So, marami ang danger sa daan. Like, mga thieves, yung mga magnanakaw. Wild animals. So, paano nila protektahan yung sarili nila? I believe na mahirap yun, yung journey na yun, pabalik. But still, the Lord allowed na siya umuwi. Sabi niya dito, ubus na si Naomi eh. Inuubos siya eh. Naubos siya dun sa Moab. So, she needs to go back to be filled again. Oh. Para makabalik ulit siya. So, when every time na nafe-feel natin na parang tinanggal lahat, nawala lahat, the only way is to go back. Home. To go back home. The only way is home. Alam mo yun, minsan talaga nag-move si Lord ng ganun since you're relying so much on these things, He will remove those things. Yes. Para ma-notice mo siya. Parang, anak, I know I'm here. Papapansin na siya. Papapansin si siya. Lord. At sa tingin ko, parang ganun ang nangyari din kay Naomi na the Lord wants Naomi to go back. Yeah, I agree. Doon sa kanyang lupa. At parang kung iisipin mo, ano pang purpose? Ba't sila nagpunta sa Moab? Una, syempre, security. Yeah, Parang sa mabuhay. tingin ko, second, to get Ruth. Yes, you told me that. Oo. Yep. Kailangan niya, parang inalaw ni Lord talaga na mapunta siya sa Moab para mag-grab niya si Ruth, Makuha niya si ma-meet Ruth. niya si Boaz, lumabas sa lineage ni
nila Jesus. si Jesus. So, Grabe. grabe kung isipin mo, grabe ka Lord mag-isip, no? Mhm. From Mhm. the start to finish, yung nakabuo yung nakita mo plan. na, kaya totoo talaga yung nakikita ni Lord yung future na. Yes. Alam niya na, na-drawing niya na lahat. Ang galing. Planado na ang lahat. Kaya yung plans ng mm. Lord for us is always for the good. A good future, a hope for a future. Yes. And that's Ayaw so true. ayaw niya yung pangit yung buhay natin. Hindi niya Puro plano sa sakit. atin Yeah. I agree. na on that. maghirap, hindi niya plano sa atin masaktan, hindi niya plano sa atin magstay defeated. True. There will be times na yes, like this, malungkot ka, there's mourning. Sabi nga ng Ecclesiastes, there's a time for everything. A time to plant, a time to reap, a time to mourn, a time to be joyful. There's a time for everything. Kaya itong So, time na to kay Naomi, God's plan. possibly it's a wake up call na siya ay Bumalik na. Para bumalik. mag-meet na din si Ruth at saka si Boaz din. Alam talaga ni Lord yung plan niya eh. But then, let's look at Ruth. Oh, yeah. Yung Grabe. isa ka sa kanyang daughter-in-laws. Di ba sabi niya, umuwi na kayo mga anak. Isipin mo mga anak na lang. Umuwi na kayo mga anak. Mas sweet. Nasa time Si sa Orpah at saka si Ruth. Uwi na kayo mga anak sa inyong mga magulang. Parang kung isipin mo, baka mas mabigyan pa nila kayo ng mas magandang buhay. Ang katulad nga po ng sinabi mo kanina, for sure, buhay pa yung pamilya nila Ruth and Orpah. Kasi papababalikin ka ba kung wala walang na? babalikan, Yeah, diba? kung wala na babalikan. So, it's really sure na buhay pa sila. Yes. But then, binigyan ni Naomi ng choice eh. Si Ruth Orpah and Ruth to go back. At kung isipin mo, ano yan eh, pinapalaya sila ni Naomi sa kanilang responsibility sa family. True. Kasi, she is releasing them with blessing. Sige mga anak, pwede na kayong umuwi. Return home, sabi ng 11. Yep. Return home, my daughters. O, diba? My daughters. Kasi bakit pa kayo sasama sa akin? Wala na akong kayong i-provide, di ko kayo kayang ingatan, wala na kayong makukuha sa akin. Oo nga. So, kung iisipin mo, parang binibigay niya ng laya. Si Ruth and You're Orpah. free to go. You're free to go. Wala na eh. At syempre, hindi rin naman madali yun kasi they wept aloud. But then, sabi, ang ganda nito eh. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye sa verse 14. But Ruth clung. To her. Clung. Paano ba yan? Yung parang ayaw niyang umalis. No. Parang pagbata na. Wag ka, let's leave you. Yeah. Kaya sa sabi NIV niya, diba, sabi niya sa 15 ni Naomi, look, your sister-in-law is going back. Uwi na siya. Go with her. Sumama ka na sa kanya. Sabi ni Ruth, no. Verse 16, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Where you die, I will die. And there I will be buried. Pambihirang Ito pa, may the Lord deal with me, be it ever so severely, if even death separates you and me. And then sabi niya dyan, promise when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her to go back. So, tingnan natin, mag-focus tayo dyan. Dito kay Ruth. Sa conversation. Yes, conversation na yun. Kung isipin mo, Naomi is freeing her from the responsibility of being a daughter-in-law. Yeah. But then, kumapit siya, ayaw niyang umalis kay Naomi. So, do you think na nire-reject niya yung freedom? Ni Ruth, nire-reject niya yung freedom from Naomi. And with that being said, what is freedom? For me, personally. Sige nga. What's freedom for you? Sa ngayon, sa akin, before pa nung Ruth and Naomi, before sa akin, pag yung freedom is something na I'll be able to do anything I want. Anything I want to do without having someone to control me, without having the situation to control me. That's freedom for me. Like, before our conversations and before reading Ruth talaga. That is, because sa totoo lang, yun yung sinasabi din ng mundo
na freedom is something na Description of freedom. walang, you can do anything you wanna do. There's no limits nga daw. Wow. Yes. So, yun yung freedom before. And, for you. yes. Okay. So kung ang freedom is no limits, you can do all you want. Pero sa tingin mo, in your for the sake of conversation, though nag-usap na tayo. Do you think Ruth is choosing freedom? Nung Ruth? siya ay nagklang kay Naomi? I think yes. Kasi, si Ruth is, naniniwala akong nakita niya yung power of God in Naomi's life, in their family's life. Kaya nagkaroon siya ng matibay na, ang tawag dito, matibay na desisyon Siguro, to go with yeah. Naomi. Ngayon na tinanong mo po yan, iniisip ko, nilalagay ko yung sarili ko kay Ruth. Kung ako si Ruth, at nagklang ako ng ganun kay Naomi, feeling ko kasi nandun yung comfort ko, nandun yung saya ko, nandun yung Peace. yes, kay Joy. Naomi, instead of going back to Moab. Kasi ano bang mayroon sa Moab? Sin. Oo. Yung Kasi buhay ano, niya, parang kung isipin mo, yung buhay na normal, yung buhay na paulit-ulit Comfort. lang. Comfort zone. Comfort zone kasi yun na yung kinalakihan mo, yun na yung ano mo, kung saan ka naroroon. Doon ka familiar. But then, nakita mo tong isang side of life True. ni Naomi na, oh, it's okay pala to have, to follow something, to believe in something, to be under the control of God na sinasabi nila. Yes. Namulat siya. And for me, that's freedom. Freedom siya. I Kasi agree. way before din, yan din ang isip ko sa'yo, yung description ng diba, freedom. yun kasi, kapag sinabing freedom, talagang, yung pag sabi do yung anything you want to do. Walang control, walang rules, walang anything. Kaya nga, diba, yung parang, gusto ko nang tumanda, gusto ko nang umalis sa bahay. Yes. Kasi pag wala na sa bahay, wala nang thing. rules ng parents. Parents hands off na sa'yo kasi you have your own life na. And dati, ganun din ang isip ko na, I want to be free. Kasi parang, dahil nga strict si mama talaga before, so sa strict niya, parang gusto mo ng here, rules. Yes. Parang feeling ko, naka-cage ako. Nakakulong ako. And then sabi ko, I want to be free. Kaya nung college time, that time. There was a point in time nung talaga. nawala siya, para akong alam mo yung nakawala sa hawla. Yes. Yung parang ibon na nakawala sa cage. Lipad pa mo. Wala sa labas. Parang ginawa ko lahat ng bagay na gusto kong gawin. Yes. Well, hindi pa naman yung mga extremities kasi, di ba, parang kasi, full body ka, tapos biglang lumabas. Yung parang mga alam ko lang gawin at gusto kong gawin, ginawa ko. Yes. Pero wala pa sa extremities. And talagang, sabi ko, ito ba yung freedom, Lord? Bakit ang sakit? Bakit ang lungkot, Lord? Bakit ang hirap? Ba't parang walang blessing? Yeah, hala, ganun ako pag nakarinig ako realizations wala kay ate. Kasi diba? Parang sabi ko, Lord, ginawa ko naman yung gusto ko. Parang hindi enough. I agree. Parang hindi to yun, Lord. Oo nga, no. And then, ayun, syempre, nag-repent tayo, and then we go back. Parang ay na naman. Life is good na naman. Okay na naman siya. And then, ito, parang ako din, naubusan ako ng lahat ng meron ako. Yes. Na-strip off of lahat. Everything. Hindi lang sa relationships. Lahat Even career. Nothing's going good. Wala. In the eyes, like, anong term mo po dun? Natural way. Parang it's not normal. Yes, yung ganun. Career na ikaw, para kasi sa atin, kaya nga tayo nag-aral noon maigi, to have a beautiful, wonderful career, tapos nothing's going right. So, yan, mahirap yun. But then, itong freedom pala, habang itong lately, itong mga yung freedom pala is surrender. Yes, you mentioned that last time. When you surrender everything to the Lord, that's freedom. Yeah. Kasi bakit? Malaya ka sa control. Malaya ka sa pag ng buhay mo. Malaya ka sa sin. Yung ina-explain mo pa sa akin kanina, parang ito yung hand of God. Tapos nandito ka.
Right? Yeah. So, malaya ka talaga. Pag sinurrender mo lahat sa Panginoon, buhay mo, yung number one lagi si Lord, center siya ng buhay mo. Nandito ka sa kamay niya eh. Mm. So, sa paligid, isipin mo lahat yan, nasa paligid, si Scar, tsaka yung mga hyenas. Lion King. Lion King. So, isipin mo madaming yan, mga nandiyan yung traps, mga oo. hyenas, no? Tapos, when you surrendered your life, ayun yung freedom. Mm-mm. Hindi ka Kasi free. you're free from the bondage. Yes. You can do anything because of the Lord. Ano Yes. nakalagay sa Bible, nothing is impossible with the Lord. You can do all things through Christ who gives you strength. So, nung habang nandito ako sa pain, doon ko na-realize, Lord, yun pala ang freedom. Yun pala yung totoong freedom ng buhay, yung sumunod sa'yo. Yeah. Kasi kanina, 'di ba, yung illustration ko na yung 200. Yung freedom pagsunod kay Lord or yung pagsunod sa sarili mong gusto. Pag nasa sarili mong gusto ka, hindi ka masaya kasi there's no joy in that wala yung presence ng Lord eh. That's true. Pero pag sumunod ka sa will niya or sa way niya, free ka. Alam mo hindi talaga siya ma-explain unless you're there. There, yes. Yung parang words is not enough Oo. para To describe. ma-comprehend ng mga tao yon unless You are there. you are there, you decided to surrender your control to God. Parang yung sabi ko nga sa'yo kanina, kaya maraming tao ang gustong ma-achieve yung good life na sinasabi Yeah. ng Lord, yung promise ng Lord. Mm-mm. May Jeremiah 29:11, plans for good, Prosper, diba? plans To prosper, not to harm you. not to harm you, give you a hope in a future. Pag yun lang kiniklaim natin, without help, asking the help of the Lord, na mapuntahan natin yun. Wala. Mahirap talaga. Para kang nasa race, nasa marathon, pero dinadrag mo yung sarili mo. Diba sabi mo kanina? Yes. Parang hinihila mo yung paa mo, dinadrag mo. Sobrang hirap, sobrang pangit. At anong Kasi sabi it's your mo? own will. It's, Yung journey, parang mafe-feel mo lang yung freedom pag naabot mo yung goal. Pero sa journey, wala ang freedom. parang ang pangit ng journey. Pero kapag surrender mo sa Panginoon yung will mo, yung journey is, parang ka nasa clouds na, Parang kang hinahangin, ganun. yes, Hinahangin ka ba? And hindi lang to by words namin nasasabi, kung hindi by experience. By experience talaga siya na ipag-compare kasi, ipag-compare yung own will, because I want Versus to God's will. to have my own freedom, and versus ganun, surrendering your will to God is super magkaiba po talaga. And yun yung freedom na ngayon for us. Kaya sa tingin ko si Ruth, yung pagsama niya kay Naomi, she felt that it's freedom for her. Na magiging malaya siya, magiging at peace siya kasama ni Naomi. Kaya nga sabi niya, diba, your God will be my God. I believe yung God mo is good. I believe your God is gracious and merciful. Kagaya ng, sa tingin ko, pinag-uusapan nila yan, devotion sila in family. So, nagkaroon siya ng, I believe, fear of the Lord. Yep. Maaring, pero sa buong book of Ruth, there's nothing na nabanggit about Ruth fearing the Lord. Actually, yes. Wala nga kanina. But, through her actions speaks louder than words. Through her actions and her decisions and her obedience, makikita mo that she is a godly woman. Yes. She fears the Lord. Proverbs 31. That's Proverbs 31. Talagang naniniwala siya sa Panginoon. Oo. Kaya, tingnan mo naman yung nangyari sa kanya sa Moab. Oo. Diba? Ay, grabe. Yung meet nila. Pero, that's, pag-glimpse pa lang yun. So, gusto ko na rin ipasok dito yung testimony ng buhay ni Naomi and family niya kay Ruth. Feeling ko, yun eh. Kaya, sumama siya kay Naomi. Kasi nakita niya yung truth of the word of God in real life. Yeah. Kasi nga, based on research na rin, si Ruth, Moabite woman. So, in Moab, that's the place of sin. Ungodly people.
So, yung lugar ni Ruth is dahil foreign land yon, Gentile. So, at this point in time, wala pang kings, wala pang Wala. laws, wala pang batas, wala pang Mhm. anything. So, in Moab, yung lugar na yon, 'di ba nga sa mga Israelites, tingin nila doon ungodly place. Mm-mm. Kasi yung kasalanan is Yeah. okay in Moab. And imagine Ruth growing up in that kind of place. So hindi pa sila familiar what is right, or alam nila pero wala kasing batas eh. There's no conviction. Yes, and at that time talaga law is above all. Sa kanila mahalaga yung law, yung batas in their times. So nung ngayon naman, na-meet ni Ruth, si Malon, right? Si Malon yung napangasawa ni Ruth. Nung na-meet niya si Malon, nagpakasal sila. So, si Ruth at si Orpah ay pumasok sa pamilya nila Naomi. I think that's where enlightenment came. Sa buhay ni Ruth. Kasi kung titingnan mo silang dalawa Orpah and Ruth. Yeah. Pero si Orpah, bumalik eh. Si Ruth nagstay. So there's a probability kung iisipin natin. Maring si Orpah, she's tag dito yung sympathizer. Empathizer. Yeah, sympathizer. Sympathizer siya. So, yan ang paniniwala mo. Okay, I will listen to you. Yeah. Pero nung binigyan siya ng opportunity to go back, ginrab niya rin. Yes, she went back. Although, una sabi niya, no, we will come with you. Pero I think yung unang sabi nila, no, we will come with you because of responsibility. Yes. Parang kung isipin mo, pag tinanong ka ng gano'n, iiwan mo yung magulang mo. But Sa because una, you love your mother-in-law, hindi mo siya iiwan. Yes. Because mag-isa siya. Di ba? Pero yung sinabi ulit ni Naomi na wala na kayong parang I'm letting you go. She so, siya, umuwi. Si Ruth, nag-stay. So, kaya, mahalaga din ang testimony. Mahalaga yung magandang testimony talaga ng buhay natin. That we live what we preach. Ano yun yung pinakamaanong mo? Mahirap na challenge. Challenge siya. Challenging. Yung you live buhay. What you preach. Yes. Kasi, not all the time magagawa talaga natin. Like, ako, personally, aminado ko, not all the time, di ba, sabihin, be kind, be compassionate. Not all the time talaga, I promise you, na-apply mo yun eh. Pero, at the same time, you ask God, Lord, help me. Kaya, maganda yung everyday, binabanggit, Lord, I wanna be kind, make me kind, more compassion po, Lord, ganyan. So, the testimony of Naomi, I think this is where we can say yung quote natin, life changed. Nagkaroon ng pagbabago sa buhay ni Ruth. Kaya sumama siya kay Naomi kasi nandun yung freedom. Yes. At saka tingnan mo, sila, Naomi, pumunta sa Moab, Sin City. Kung sabihin na natin Sin City. Sige. Sila nga, pamilya nila Naomi nagpunta doon. Pero they stayed pure. They were not corrupted by the sin. Paligid mo, no? So, kung isipin natin, ngayon, lagay natin ulit ngayon. Sige, connect natin, yep. Rampant ang sin. Parang sin world na to eh. Sobra, kasi one click away, social media, go to this site, boom. Parang ano na to eh, parang nandito na tayo sa loob ng Sin City. Yeah, sa Moab. Sin world. Yes. Very sinful, very corrupted. And you first. Hindi, but it's possible to stay pure. Possible. It's possible to trust the Lord, live according to the word of the Lord, according to the ways of God, and not be corrupted. It's possible. Possible pala. Yeah. Kasi ngayon, I am hearing a lot of Christians na rin sasabi, hirap ng mabuhay. Kasi work mo pa lang, especially sa work, makaka-relate dito, na pagpasok mo pa lang, usapan agad, topic agad. Either chismis, or green joke. So, parang ikaw as a Christian, parang kung mabilis kang madala at mahina yung kapit mo sa Word of God, madadala ka talaga. So, yun yung mahirap. Kaya nasasabi nilang mahirap. Yep. Pero, kung
alam mo po yung nakakapit talaga. Ano ba yung mga bagay Tulang. na, alam mo yung linta. Linta. Kung nakaganon ka sa Word of God, Mm-mm. yung mga ganong topics, hindi ka mabilis masisway. So, Kaya feeling ko I ganun believe sila Naomi and sila, family. yes, matindi ang pagtitiwala nila sa Panginoon. Mm-mm. That they were not corrupted by the sin Yeah. of the Moabite people. Kaya pag-uwi nila, although she's in pain, but nandun pa rin yung faith niya sa Lord. Hindi nawala yun. Mm-mm. Hindi siya na-corrupt. Mm-mm. At ang maganda pa, nawa niya si Ruth. Yes. Nakakuha Diba? niya si Ruth Nakuha niya. Kinuha niya pabalik. Kasi alam mo, galing talaga ng plan ni Lord, no? Ikaw ang isipin Yung- talaga. Na, sabi ko nga kanina, meron kami, habang nagre-research kami, talagang plan ni Lord that every tribe kasama sa kingdom Mahalaga of sa God. kanya. Kasi bakit? Si Ruth, Gentile. Gentile eh. Oh, si Boaz, Jew. Israelites. Yeah. Lumabas sa kanila si Obed, Mm. tapos Jesse, and then David, and then Jesus. Kung makikita mo, Gentile and Jew. Yes, magka-mix, no? 'Di ba? So, talagang Hindi planado ni Lord. parang hindi siya nag-iitchapwera. Oh, galing. Ang galing ni Lord. Lahat talaga kasama sa plan of redemption. Yes. Kaya, ito yung hope natin. Mm-mm. A hope for a future. Ito yung blessing ng Lord sa atin. That even though there will be a lot of challenges sa buhay natin, but there's a hope that after all of this, mawala na yung pain. Yes. No more pain. No more No more pain, sorrow. No more So that's why we sorrow. thrive. Kaya yun yung natin, di ba? Yung tagline natin. Thriving through life's challenges, one story at a time. Kasi Yes. that's true. Hindi pwede, yung iba kasi may mga narinig ko sasabi, papalutang-lutang na lang ako sa buhay, saan na Hindi, lang totoo ako dalhin. talaga. Yung go with the flow. Mm-mm. Kasi wala na nga parang sa mundo na to, it's hopeless. Yes. It's so dark. But in reality, there is hope. Yes, there is hope. And There that's is hope. why napakahalaga na rin na we antog dito, we embody ourselves. Antog doon, yung pangatawanan mo yung pagiging ambassador for Christ. Yung pagiging ilaw Yeah. sa mundong madilim. Ah, Hindi ba? It's a mundong madilim. Ewan ko, parang Yes. narinig ko may ganun. Yung pagiging salt and light to the world. Kaya, yun, mahalaga pasok na natin. Mahalaga yung to evangelize to the lost souls, Yes. yung mga hindi pa nakakilala sa Panginoon. And at the same time, mahalaga din yung Alagaan. pag-restore. Yung mga nawala. Restore. Kasi marami ang nawala in faith, mas pinili yung sa mundo. tingin nila. Ako para sa akin parang ganun yung yung mindset na parang Pag ito nawala. ata yung mas tama. Yes. Ito ata. I agree. That's why they went out of the faith. Kasi akala nila yun yung Tama. freedom. Akala nila yun yung good life, yung success. Sabi ko nga, di ba kanina, habang nag-usap tayo, ginawa ko rin yun Gusto ko rin lumabas out of it. Yes. And then, I want to be successful. I want to have a good life. I want to have a good career. Yes. Good family. Family, yep. Pero, hindi pala dun. Wala pala Katulad dun. nga po sabi mo, malungkot, walang peace. Malungkot pala. Wala pala doon yung future na sinasabi ni Lord. Yung future na magandang sinasabi niya, nasa ways niya. Nasa plan niya. And I think Ruth is a very, very good example. May kita natin yung ni Ruth na she obeyed even though hindi niya nakikita yung ending ng obedience niya. Totoo naman. Yes. Kahit sino naman Sino ba nakakita ng sino ending? ba? Wala. Pero she trusted the Lord. And yun lang yung natutuwa ako na gusto ko ding patuloy na i-practice. Katulad nga nung nangyari din before, ganyan, di ba? Parang tatanggalin ni Lord sa'yo lahat para ma-realize mo He's the only one that you need. Yes. Na He's the only one that you should obey and follow. His Parang words. din yun
go back to your first love. Oh, wala. Lahat na lang. Sa dami kasi na Na-touch binabasa na lang lang na touch. Anyway, that's the whole chapter 1 of Ruth. I think that we'll end this with With that. that na lang muna. Kasi there's a lot pa. And for next week, abangan po natin in We're going to dive Ruth. deep. Sa Ruth. Kasi ngayon, ang napag-usapan pa lang natin in Ruth is about clinging to Naomi. Wala pa yung ending eh. Wala pa Wala tayo pa nga sa yung process. Yung journey niya yung parang life nilang dalawa. kung sa journey, nasa 20% pa lang. Oo. Yes. So, At himay-himay natin. Dahan-dahanin na natin. dahan-dahan tayo This para Mas- manamnam? Yes. Yes. Yung parang ang sarap. Parang pag Manamnam nagbabasa ng natin, book. di ba? Unti-unti lang. Unti-unti. Chapter 1, 2, 3, and then Yeah. go So, on and go on. yes. So, I think we have input. We have input. Entered. Marami na tayong na-share about this life of Naomi and a little bit of Ruth. So, just an ending po para sa ating lahat in this life, in this modern life. Maging katulad tayo, maging example natin si Naomi na rampant ang sin. Pero, She clung to her faith and she stayed pure. Kaya pala. kaya. At sama-sama tayong kayanin. That's why we're here, a community to help one another, to inspire one another, Yes. to cling to our faith. At tayuan talaga yung ating pananampalataya. Thriving through life's challenges. One story at a time. See you next Yeah. time. Bye.